KQ. Jumar. They look great. Ka-Express, handa ng Gilas Pilipinas para sa kanilang unang laban sa FIBA Asia Cup 2025 kontra Chinese Taipei. Kasunod ng viral training clips mula sa Jeddah, Saudi Arabia, lahat ng mga mata ngayon ay nakatutok sa magiging performance ng Final 12 ng Gilas sa Group D opener. Sa gitna ng preview ay ang highlight na matchup ni Justin Brownlee kontra sa naturalized big man ng Chinese Taipei na si Brandon Kelpic. Isang duel na maaring magdikta sa takbo ng laro. At bukod kay Justin Brownlee, inaasahang magpapakita rin ng bangis sina AJ Edu na ngayon ay fully healthy at ang versatile big man na si Kevin Kiambao. Maging ang mga wings ng Gilas na sina Carl Tamayo, Calvin Aftana, Chris Newsome at Sergio Perez ay pawang nasa maayos na kondisyon base sa mga nakuhang footage mula sa ensayo. Hindi rin basta-basta ang Chinese Taipei, kasama nila ngayon ang Henton Brothers, US-based NCAA standouts na nagdagdag ng explosiveness at youth ng Chinese Taipei. Pero sa lalim ng bench, familiarity sa sistema at leadership ni Justin Brownlee, malinaw ang prediksyon. Ang Gilas ang may edge sa matchup na ito. At ang laban ay mapapanood ng live sa One Sports, One Sports Plus, PBA Rush, Pilipinas Live at RPTV. At maglalagay rin tayo ng live streaming link sa pinned comment. Paki-check na lang po. Simulan na ng kampanya at oras na para ipakita kung sino talaga ang hari ng Group D. Sa lahat ng posibleng key matchup sa pagbubukas ng kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025, iisa ang pinakamalinaw na bentahe, si Justin Brownlee. Sa gitna ng bagong energy ng Chinese Taipei, sa pagdating ng Henton Brothers at sa presensya ni Brandon Kelpic sa ilalim, si Justin Brownlee pa rin ang ultimate X-factor ng Gilas. Tested, clutch at palaban sa kahit anong stage. Ang huling pagkikita ng Gilas at Chinese Taipei ng February qualifiers, umiscore si JB ng 39 points at muntik na niyang buhatin mag-isa ang kupunan. Ayon sa game stats at breakdown ng FIBA, karamihan ng puntos ni JB ay galing sa second half kung saan kinayod niya halos bawat possession sa perimeter, post at transition. Walang sagot ang Chinese Taipei sa kanyang footwork at scoring package. At kung hindi lang nag-collapse ang depensa sa huli, posibleng sila pa ang nanalo. At ngayon, mas handa at mas integrated na si Justin Brownlee sa triangle offense ni Coach Team. Sa mga practice clips mula Jeddah, makikita ang paglinya sa huddles, ang layo ng range sa shooting drills, at ang composure sa half-court sets. Ayon sa insiders, si Justin Brownlee raw ang built-in system buffer. Kapag hirap ang opensa, sa kanya babagsak ang bola. At sa dami ng pinagdaan ng laban ni Justin Brownlee sa Asia, SEA Games at qualifiers, hindi siya basta natitinag sa pressure. Ang magiging katapat niya ngayon ay si Brandon Kelpic, isang 6'11 defensive big na may shot blocking presence pero limitado ang mobility. Sa setup ng Chinese Taipei, si Brandon ay anchor ng paint defense pero mahihirapan siyang sumabay kung mag-spread out si Justin Brownlee sa perimeter o kung gamitin ito sa pindutan ng triangle system. At dahil dito, pabor kay JB ang matchup, lalo kung mabilis ang ball movement ng Gilas at makuha niya ang early rhythm. At bukod sa skills, mahalaga rin ang leadership ni Justin Brownlee. Siya ang emotional anchor ng team, palaging vocal, laging nagbibigay ng tiwala sa teammates. Sa team na may mga batang kasama, gaya ni na Kevin Kiambao at AJ Edu, malaking bagay ang presensya ng isang veterano na hindi lang scorer, kundi tunay na leader sa loob ng court. Kung meron mang susi para sa dominasyon ng Gilas sa Game 1, si Justin Brownlee yon. At kung babalik ang anyo niyang 39-point monster performance, mahihirapan ang Chinese Taipei na sumabay, kahit paanong explosiveness ng mga bagong Henton Brothers. Habang si Justin Brownlee ang mukha ng opensa ng Gilas, ang depensa naman ay buo ang tiwala kay AJ Edu. Ang 6'10 big man na ngayon ay fully healthy at nasa pinaka-kondisyon simula nang pumasok sa national pool. Sa kabilang panig, ang naturalized center ng Chinese Taipei na si Brandon Kelpic ang magiging pangunahing hadlang sa shaded lane. Ito ang tunay na banggaan sa ilalim, AJ Edu versus Brandon Kelpic. Sa unang pagkikita nila ng qualifiers, nagkaroon ng limitadong minuto sa AJ Edu dahil galing pa siya noon sa injury management. At ngayon, ibang usapan na.
Sa mga practice clips mula Jeddah, makikita si AJ Edo na mabilis sa lateral movement, aktibo sa weak side help, at vocal sa pagtuturo sa teammates. Isa pa sa malaking improvement ay ang kanyang short jumper at confidence sa high post handoffs, bagay na mahalaga sa triangle offense ni Coach Tim. At si Brandon naman ay 6'11 shot blocker na may experience sa Korea at Taiwan Pro Leagues. Malaki ang kanyang katawan at may instinct sa ilalim, pero di kasing bilis ni AJ Edo pagdating sa recovery at switches. Ang concern para sa Taipei, kapag nawala sa posisyon si Brandon dahil sa ball movement ng Gilas, may espasyo itong si AJ Edo para umatake o gumawa ng tamang pasa. At sa defensive end, advantage si AJ dahil kaya niyang sumabay sa guard sa perimeter kapag switch. Habang nagsasagupaan ang mga big men, may isang player na tahimik pero handang sumabog, Kevin Kimbao. Sa huling qualifiers, nagpakita si KQ ng all-around game, rebounds, assists, scoring at hustle plays. Ngayon, mas relax na siya sa sistema ng Gilas at ayon sa mga coaches, positionless weapon siya, pwedeng i-post, pwedeng magdala ng bola, pwedeng tumira mula tres. At ang kagandahan sa role ni KQ, hindi siya kailangang pilitin, natural na dumarating sa kanya ang opensa. Kung makakita siya ng mismatch, lalo na sa mas maliit o mabagal na Taipei forwards, kaya niyang pagsamantalahan. Sa matchups chart, malinaw, mas balanced at mobile ang base ng Gilas, AJ Edo para sa depensa, KQ para sa flexibility, at kung maganda ang pasok nila sa game flow, lalalim lalo ang gap ng Pilipinas kontra Chinese Taipei. Isang maayos na rotation lang, at baka hindi na makabawi ang kalaban. Isa sa pinaka-inaabangang angle sa opening game ng Gilas Pilipinas kontra Chinese Taipei ay ang bakbakan ng wings. Sa isang banda, naroon ang Henton brothers, sina Robert at Adam Henton, parehong galing NCAA Division I programs sa Harvard at Cornell, at ngayon ay bagong mukha ng Chinese Taipei. Sa kabila naman, matatag at battle-tested na rotation ng Gilas, Calvin Oftana, Carl Tamayo, Seiji Perez, Chris Newsome at Jamie Malonzo. Unang salang pa lang sa FIBA Asia Cup ng Henton brothers, pero may hype agad. Si Robert Henton ay Ivy League Rookie of the Year, scorer na athletic at confident. Sa William Jones Cup noong July, pinakita niya kaya niyang bumuhat ng offensive load. At si Adam naman ay off-ball slasher na active sa depensa. Pero ito ang reality, first time nila sa FIBA system at ngayon pa lang nila haharapin ang elite veterans ng Southeast Asia. Mahalaga ring tandaan na ang Gilas Wings ay hindi lang umaasa sa talento, integrated sila sa sistema. Ang triangle offense ni Coach Tim ay nangangailangan ng matalinong reads, proper spacing at quick decision making. Hindi ito larong pastor, ito ay collective execution. At dahil matagal na sa pool ang karamihan sa kanila, built-in na ang chemistry at rotations. Sa kabila ng individual talents na Henton brothers, magiging mahirap para sa kanila na sabayan ang depth ng Gilas. Walang obvious mismatch, walang may iwang butas sa rotation. Kung kailangan ng shooting, nandyan si Calvin Oftana. Kung depensa, pasok si Chris Newsome. Kung momentum shifting play, kayang isalpak ni Jamie Malonzo o Seiji Perez. At kung system ang pagbabasihan, abot kamay ng Gilas ang ideal balance ng veterans at youth. Sa labang ito, hindi lang ito tungkol sa individual talent, kundi sa lalim ng execution at connection ng buong roster. Kung sakto ang bitaw ng Gilas Wings, mahihirapan ang Chinese Taipei kahit mag-score pa ang Henton brothers. Gilas isn't just ready, they are synchronized. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.